Ayun, magandang gabi na ako kasi ginabi na kami. Ito, issue ni sir. Pag tumatapak ng clutch, nawawala yung ingay. Pag binitawan nyo, may maingay na parang nadudurog na bearing. So, ang history muna, meron na yung dati. Ngayon, after mapalitan, walang nagbago. So, nagpa-check na nga rito sa akin si sir. Sabi ko, sir, pagka ganun, possible na main drive bearing kasi may mga kaso rin po na ganyan na bearing na mismo ng transmission. Pag natapakan ninyo, nawawala. Hindi ko na lang din po na-record yung tunog. Tapos, ang sabi ko kay sir, mas mainam po dito sir ay ibaba natin muna. Kasi ang hirap na po mag-decision pagka mga ganito dahil bago na nga ho yung lining, pressure plate at tinanong ko si sir kung original, ang sabi ay original naman daw po ay nakikabit. Tapos nagdadrag pa ho ito. Ngayon, ito na, naibaba na namin, napalitan na namin ng original. Ito yung naging problema. Kasi, ang sasakyan nyo po na manual, pinaandar ninyo, tapos may maingay na parang garalgal, parang metal to metal. Tapos, pag tinatapakan ninyo, nawawala. Possible dyan, lagi, yung pinaka-common, itong clutch disc. Yan. Parang bihirang-bihirang mangyari kasi yung main drive. Ni, halika ni. Kalugin mo nga. Kalugin mo. Lakasan mo. Pagod ka na ba? Hindi po. Diba? Ayan. Ganyan po yung tunog. Yan. Yan, ganyan na ganyan. Tapos pag tinapakan ninyo, siyempre magdi-disengage, nawawala siya. So, nung napalitan na ho namin ng original, nawala na siya. Ngayon, na-aero test na rin. Tapos wala na rin po yung dragging. Sir, sorry, ilang ano po itong ilang buwan? 6 months. So, yung 6 months na yun, hindi na po ako pwedeng magbase dun sa 6 months na yun, bagamat bago o mukhang bago sa ano, kasi ang lining po natin depende rin sa gamit natin sa load. Kaya baga hindi na tayo pwedeng magbase rin sa buwan. Eh si sir, sure naman na hindi to class driver. Pero ang possible kasi na madalis makapudpud ng class, isa pa ay yung overload. So pangkargahan to, nabigyan ko na si sir ng advice kung ano yung mga dapat gawin. So yung dragging po, kaya nire-resurface yung flywheel kasi hindi na raw po nire-resurface kasi may mga ganyang pagkakataon. Hindi na nire-resurface kasi wala naman tama, mukha naman siya maayos, pero hindi po nakikita ng mata minsan yan pagka warp na yan. Ang makaka-diagnose po na mismong machine shop o yung pang resurface para malaman kung may bengkong siya. Kasi pag nagbengkong mo yan, pag release nyo, pag arangkada, dragging po talaga, magdadrag siya. So ayun na nga, nawala na nga yung issue. Ngayon, ang palaisipan po kasi dito, kung halimbawa genuine naman to, kasi pinagkumpara ko naman siya, mukha naman siyang genuine talaga. Kaya nakakapagtaka na bakit ganun, after masalpak, ganun pa rin siya. Tapos ngayon, nung napalitan namin ng original din, nawala naman siya. So meaning, ito talaga yung pinaka-problema. Tsaka pag kinalog po ito, wala dapat yan. Walang spring na o bakal sa bakal na tumutunog dyan. Kasi mabilis din po yung ikot niyan eh. So ang may mga pyesa po kasi na kahit genuine, kahit aftermarket, may mga pagkakataon talaga na nagkakaganyan. So yung defective na parts, hindi po may iwasan yan. Talagang nagkakaganon. So possible, defective, hindi ko na rin po masabi. Kasi ang unang-unang hirap na nga ako mag-diagnose nito kasi bagong palit na eh. Kung hindi pa na ibababa o papalitan, hindi na natin ma-diagnose. Ang mas lalong mahirap po mag-decision para sa akin kung sabihin ko na main drive. Kasi nung in-actual check namin kanina yung main drive niya, yung transmission, okay naman siya. All goods naman yung mga bearing niya, wala namang kakalog-kalog. Tapos sabay ko na to, pinagawa na rin ni sir, yung brake pads niya, manipis. Tapos yung ginawa rin namin dito,
Ayan, madilim na ho. Ayan, pagpasensyahan nyo na po't madilim na. Ang ginawa namin dito, ayan, tanso na yan. So, issue po ng L3 yan. Naman naka L3, alam nyo na yan. Hindi ho natagal talaga yung center post, kaya ayan, tanso na yung ginagamit namin dyan. Tapos, idler arm po pala ito. Ito yung center post. Tanso na rin po yung nilagay namin dyan para mas pang matagalan. So, yun, papa-wheel alignment na lang ni sir. Tapos, all goods na. Na-road test ko na. Unang-una, na-road test ko. Tapos, na-road test na rin ni sir. Tapos, yung in-adjust nung doon sa clutch, binalik ko na rin po sa standard na adjustment. So dapat laging nasa standard lang po yun. So yun, kay sir, solid follower ko to si sir eh. Nakikita ko lagi to. Sobrang salamat po. At si sir na rin nag-offer na ipagawan ko ng video para daw po maging aware lahat ng mga kasamaan niya, makakapanood ng mga naka L3. Tapos dagdag ko na itong fittings na yan. Grease fitting po yan para ma-maintain natin o mas mapatagal natin yung mga tie rod, ball joint. Lagi nyo pong alagaan yan. At least kung gamit na gamit once a month, mura lang naman yan. Pag hindi ka anong gamit 3 months o minsan once a year, kayo na pong mag-decide nyan. Kasi pag natuyuan po ng grasa, yung talaga buhay niya, masisira siya. Pantibay naman po talaga itong mga tie rod nito, mga ganyan, basta naalagaan sa grasa. Kasi yun po yung nagsisilbing lubricant niya at protection niya doon sa tubig. I-repack na rin. Wheel bearing po. Mga ganito, inner, outer. Paripack. At least 40 to 60,000 paripack nyo po yan para hindi agad masira yung bearing natin. So yun. Salamat kay sir na pumayag na videoan to. At yun. Mag-iingat po tayo lahat.